Mga idol at kabayan, China nang gagalaiti sa galit sa pagpasok ng isang eroplano ng Amerika sa West Philippine Sea. Ayon sa China, posibleng gumamit ang Amerika ng electronic warfare para i-jam ang mga barko ng China Coast Guard na nasa loob ng Escuda Shoal. Malaki din ang tulong ng presensya ng Amerika mga kabayan sa mga Pilipinong sakay ng BRP Teresa Magbanwa upang itaas ang kanilang moral habang nakapalibot ang iba't ibang barko ng China. Aba, not just one, kung hindi dalawang eroplano, mga kaalyado ng Pilipinas nagpatrol sa Sabina Shoal. Isa pang P-8A Poseidon ng Australian Air Force ang nagsagawa din ng aerial patrol sa area ng Escuda Shoal. Isang veteranong mouthpiece ng China na karma, si Ho Xijin, hinatulan ng Chinese Communist Party na bawal na itong mag-post sa anumang uri ng social media matapos hindi nagustuhan ang kanyang naging komento. Isang patunay na walang kinikilalang demokrasya ang People's Republic of China. Malaysia, galit na galit ngayon dahil merong nag-leak ng isang sensitibong liham ng protesta ng China ng agarang pagpapatigil ng oil at gas exploration na ginagawa ng Malaysia sa mga katubigang inaangkin ng China. Ang sensitibong liham na ito ay iniulat ng isang pahayagan sa Pilipinas. Gustong itago siguro ng Malaysia ang tunay na kulay ng China. Naku, alis goo. Hindi pa maiuwi sa Pilipinas dahil humingi ng kapalit ang Indonesia. Anong kapalit ang gusto ng Indonesia? Alamin. Foreign military aircraft. This is Chinese Navy. You are approaching our military alert zone. Leave immediately in order to avoid misjudgment. I am a United States military aircraft conducting lawful military activities outside national airspace. I am operating with due regard as required under international law. Permado mga kabayan, nasa Sabina Shoal ang US Navy at nagsasagawa ito ng maritime patrol sa lugar. Inihayag mismo ng mouthpiece ng China, ang Global Times, na nakita ng mga otoridad ng China ang isang eroplano ng Amerika sa tinatawag nilang Shanbinjiao o Sabina Shoal. Dagdag pa dito, ayon sa China Central Television, ang US Navy P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft ay ginagambal raw ang law enforcement operation na isinasagawa ng Chinese Coast Guard. Sinabi ng isang eksperto sa militar na nakabase sa Beijing na humiling na hindi magpakilala ang nagsabi sa Global Times na ang sasakyang panghimpapawid ng militar ng Amerika ay nangangalap ng intelligence at potensyal na magsasagawa ng jamming operation sa mga sasakyang pandagat ng China na nasa Sabina Shoal. Sa mga naghahanap kung nasaan ang Amerika, ayan po, China na ang nagsabi na nasa Escuda Shoal sila. Hindi lamang nagmamasid kundi nagsasagawa ng operasyon na makakatulong sa Pilipinas. Ayon sa China, ang ginagawa ng Amerika ay nagbibigay lakas sa Pilipinas upang palakasin pa ang presensya sa lugar. Inamin ng China na ang eroplano ng Amerika ay nagsisilbing aerial military habang ito ay nasa Sabina Shoal. Hindi lamang pala Amerika ang mga kabayan ang nagpapatrol sa Sabina Shoal. Ayon sa open source, isang P-8A maritime aircraft ng Australian Air Force ang nagpapatrol sa area ng Sabina. Tama ang inyong narinig mga kabayan, not just one, kung hindi dalawang eroplano ng kaalyado ng Pilipinas ang tumutulong upang i-monitor ang Escuda o Sabina Shoal. Sang-ayon ba kayo dito sa mga hakbang na ginagawa ng Amerika at Australia para tulungan ang Pilipinas? Sa ibang balitan man mga kabayan, hindi nagustuhan ng Malaysia ang lumabas na sensitibong dokumento sa pagitan nila ng China. Ang dokumentong ito ay naglalaman ng babala ng China sa agarang pagpapatigil ng Malaysia ng kanilang oil at gas operation na kabilang sa mga inaangkin ng China sa South China Sea. Kabilang na dito ang Luconia Shoals kung saan ito ay 2,000 kilometro ang layo mula sa mainland China at 100 kilometro naman ang layo sa kalupaan ng Malaysia. Nagalit ang Prime Minister ng Malaysia kung paano nailik ang itinatagong nitong protesta ng China laban sa Malaysia. Pilit kasing pinagtatapan ng mga nakakataas sa Malaysia ang tunay na kulay ng China. Kung matatatandaan, nawag mismo ng Malaysian Prime Minister na si Anwar nitong Hunyo ng taong 2024 ang China bilang inako, true friend, unquote, o tunay na kaibigan at isang mapagkakatiwalaang kaibigan. At nitong Setyembre ng taong kasalukuyan, halos 2 buwan lang ang nakalipas. Mukhang nahimasmasan ang Prime Minister ng Malaysia at nakita nito ang tunay na hangarin at kulay ng People's Republic of China. Sa ibang balita naman tayo mga kabayan, dating editor ng Global Times na si Ho Xijin halos mahigit 1 buwan nang hindi aktibo sa social media. Uy, bakit kaya pinarusahan ng Chinese Communist Party si Ho Xijin sa pamamagitan ng pagbabawal na mag-post sa anumang uri ng social media? Kung inyong makikita sa kanyang social media na X, noong ika-27 pa ng Hulyo ng taong kasalukuyan ang kanyang naging huling post. Ayon sa mga source, merong nagawang pagkakamali si Ho Xijin na hindi nagustuhan ng kasalukuyang namumuno ng Chinese Communist Party.
Ang naging komento ni Ho Si Jin ay patungkol sa ekonomiya ng China, isang pagpapakita na walang malayang pagpapahayag na kinikilala ang Chinese Communist Party. Taliwas ito sa kanilang sinasabi na suportado ng China ang demokrasya, pero ang totoo, diktador sila. Alice Goo na huli sa Indonesia. Ayon naman sa lumabas na impormasyon, ang pagbabalik ni Alice Goo sa Pilipinas ay hindi kasing dali tulad ni Cassandra Leong at ng kapatid nitong si Sheila Goo. Hinihiling kasi ng Indonesian government sa Pilipinas na ipapalit nito ang isang Australian national na dito nahuli sa Pilipinas na merong mabibigat na kaso sa Indonesia. Sa madaling salita, merong malaking kapalit ang ulo ni Alice Goo. Hindi ganun kasimple, pero there are other issues between Indonesia and the Philippines that have to be resolved when it comes to this. Marami tayong pending incidents. At baka malagay si Alice Goo sa gitna ng pending incidents para magkasundo ang lahat. We would like to confirm po na around 11:30 Jakarta time of September 3, kagabi po yan, ahead po tayo ng 1 hour po sa Indonesia, ay nahuli na po si Alice Goo, o also known as Gua Waping ng Indonesian Police, diyan po sa isang hotel sa may Bantam Province of Indonesia po. Sa kasalukuyan po ay hawak na po siya ng Jakarta Interpol, and we are in close and active cooperation po sa kanila. Ito pong arrest po na ito ni Alice Goo ay result po ng PNP's active coordination and cooperation po sa Indonesian National Police. Pursuant po yan sa Memorandum of Agreement na napirmahan po between the Philippine National Police and Indonesian National Police way back 2017, at kasama po doon sa cooperation po na yon at memorandum po is yung ating pong coordination in preventing and combating transnational crime, at of course yung exchange of intelligence information. So yung efforts po ng PNP ay nagbunga na po, at ito nga po under custody na po si Alice Goo ng ating counterparts. At kanina pong ito po siya, nahuli na po siya para ito po yung mismong nahuli po si Alice Goo ng ating counterpart sa isang hotel po diyan po sa Bantam, Indonesia po. At ito po yung kanyang larawan nung siya po ay under detention na. Mga around 5:34 po ito na nakuha po based po sa timestamp po. Ito po yung pinakita po sa atin, yung proof of life, yung picture po ni Alice Goo habang nakikipag-meeting po yung ating Chief PNP kanina, mga around 8 AM po kanina, nakipag-meeting po mismo yung ating Chief PNP, yung ating SILG ay nakikipag-meeting na rin po sa ambassador para pag-usapan po kung paano po yung magiging paglipat po ng custody po ni Alice Goo sa Philippine government through the Philippine National Police. So ayan po siya, pinakita po sa atin mismo si Alice Goo po during the meeting po. So ayan po siya. Yan, Laban Pinas.